Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping self-reflection. Yes, friend, kung ikaw ay tatanungin, kailan mo huling kinumusta ang sarili mo? Kailan mo huling kinausap ang sarili mo at tinanong ang mga katagang, "Hoy, ano na? Masaya ka pa ba? Okay ka lang ba?" Kasi kung hindi mo na maalala kung kailan yung huling kinamusta mo siya, baka ito na yung oras para tanungin ulit yung sarili mo na, kamusta ka nga ba? Katanungan na madalas nating sinasabi sa ating kapwa. Madalas nating tinatanong sa kung sino-sino. Kahit na alam mong ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam ang kasagutan sa salitang or sa katanungang, kumusta ka? Siguro nga ganun talaga, no? Dumarating sa punto sa buhay natin na may mga bagay tayong kayang gawin. Madali lang para sa atin. Basta para sa iba. Pero pagdating sa ating sarili, parang ang hirap-hirap na. Isipin mo, tuwing merong mahalagang okasyon, sa mga kaibigan mo, sa pamilya, sa mga anak or asawa, kapag tinanong mo sila kung ano ang gusto nilang regalo, alam mo agad sa isip mo yung sagot. Alam mo kung ano yung bagay na makakapagpasaya sa kanila. Pero pag ikaw ang tinanong, anong gusto mong regalo, nahihirapan ka. O hindi naman kaya, kapag may bagay kang gustong ibigay sa kanila, agad-agad mong nagagawa. Pero pag para sa'yo na, parang hirap na hirap ka. May nakita kang magandang gamit, magandang damit, na alam mong pag natanggap ng iba, matutuwa sila. Pero pag bibilhin mo para sa sarili mo, parang hindi mo kaya. Parang tinitipid mo yung pera. Kumbaga naisasantabi mo yung sariling kaligayahan mo. Kaya again, uulitin ko yung tanong, kumusta ka nga ba? Pero mas mainam siguro kung hindi sa akin magmumula yung katanungan. Mas mabuti kung sa'yo mismo, itanong mo yan sa sarili mo. Kasi again, madaling bitawan yung mga salita na, "Pre, okay ka lang ba? Mars, kaya mo pa ba? Yes, friend. Kumusta?" Pero pagdating sa sarili natin, nga, parang hindi natin kilala yung taong nakikita nating nakatayo sa harap ng salamin. Hindi natin alam kung ano nga ba yung kasalukuyan niyang disposisyon sa buhay. Like, oo nga, no? Kapag na-realize mo, parang most of the time, mas concerned ka pa talaga sa buhay ng iba kaysa sa sariling buhay na meron ka. Kaya para sa usapan natin ngayong gabi, this is a reminder na hindi pagiging madamot ang pagmamahal sa sarili. Hindi selfish ang magpahinga sa tuwing napapagod ka. Hindi kasakiman kung sa mga oras or panahon na ito ang uunahin mo ay yung sarili mo naman. Hindi kasalanan na sabihin ang mga salitang, "Pagod na ako. Hindi ako okay."
Nalulungkot ako. Natatakot ako. Naiiyak ako. Yung mga salitang yun, hindi yan kasalanan sabihin sa sarili at hindi yan simbolo ng kahinaan, kundi pagkilala sa totoo mong nadarama. At okay lang yun. Dahil yan ang nagpapaalala na tao ka. Nararamdaman mo ang nararamdaman ng iba. At tuwing napapagod ka, okay lang magpahinga. Okay lang magbuntong hininga. At mas lalong hindi kahinaan nang aminin sa sarili mo na hindi ka okay. Na nanghihina ka. Na may mga bagay kang kinatatakutan na hindi sa lahat ng oras masaya ka. Kasi kung ikaw mismo hindi mo kukumustahin yung sarili mo, sino pang gagawa niyan para sa'yo? Jowa mo? Wala ka naman nun. Diba? Yung mga kakilala mo na kapag tinanong ka ng, uy, kumusta ka? Sa tingin mo ba sincere talaga sila? Or gusto lang nilang magsimula ng conversation? Or yun lang talaga yung paraan nila para i-approach ka? Kung may magtatanong sa'yo ng salitang kumusta ka, ikaw at ikaw ang alam mong talagang gustong malaman kung kumusta ka nga ba talaga. Ikaw yun. Sarili mo yun. Halos sa lahat ng pagkakataon, lagi mong inuunay nararamdaman ng iba. Baka ito naman yung tamang oras para unahin mo yung sarili mo. Harapin mo yung mga kinatatakutan mo, yung mga kinalulungkutan mo. I-acknowledge mo yung mga kahinaan mo. Kasi lagi mo silang inuuna. Gusto mo laging priority mo sila. Pero paano mo naman aalagaan yung iba kung ikaw mismo ubos na. Diba? Kaya minsan, para sa mga yespre natin, para sa inyo, para sa'yo, mas mainam siguro kung darating yung mga pagkakataon na ibababa mo muna yung cellphone mo. Lalayo ka muna sa artipisyal na mundo. Kumbaga haharapin mo yung realidad ng mag-isa ka lang. Bigyan mo yung pagkakataon ng sarili mo na makapagnilay-nilay, makapagbulay-bulay. At promise, ang sarap sa pakiramdam. Promise. Ibabalik ka nun sa core mo kung saan ka nagsimula, kung ano nga ba yung gusto mong gawin, ano nga ba yung mga goals mo, ano nga ba yung mga pangarap na pilit mong gustong tuparin. And with that, I hope ma-renew mo yung mga interest mo, yung genuine happiness na meron ka. Mabuhay ulit yung diwa mo na bilang isang individual na tao na merong kakayahan na mag-ambag ng mabuting bagay sa lipunan. Mag-self-reflect ka. Paminsan-minsan. Kausapin mo yung sarili mo, hindi yan simbolo ng pagiging mukhang tanga, di ba? Baka naman kasi iniisip mo na, kinakausap yung sarili, parang nabubuang na siya. Hindi yun ganon. Kaya may tinatawag tayong intrapersonal communication, diba? Search nyo na lang kung anong meaning no? Pero, diba, it's a way of knowing yourself. Digging deeper kung sino ka nga ba talaga. At kapag nakilala mo ng lubos yung sarili mo, promise, hindi ka na kayang i-define ng kahit sino. Lahat ng binabato sa'yo ng mundo, kakayanin mong harapin. Kasi kilala mo kung sino ka. At some point, yung sarili mo ang pinili mong unahin. Huwag ka munang makiusyoso sa buhay ng iba kasi wala ka namang bilang dyan eh. Buhay nila yan. May buhay ka. Yan yung gawin mong priority. At subukan mong sabihin sa sarili mo na matagal na nanahimik
Yung mga katagang masaya ka pa ba? Napapagod ka na ba? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kasi hindi habang buhay kailangan mong magpanggap at magtago sa likod ng isang pagkatao na matapang. Kala ng iba palagi kang masaya. Kala ng iba wala kang kinakaharap na problema. Kasi hindi ikaw yun. Of course, meron kang mga pinagdadaanan. Sadyang nire-reject mo lang. Yes, you don't want to radiate negativity. Gusto mo laging positive vibes. But then again, okay lang din ipakita yung vulnerability mo. Okay lang din ipakita yung weak side mo. And again, isa yan sa simbolo na isa kang tao. Hindi mo kailangan laging magpanggap. May mga araw talaga na kailangan mong yakapin yung sarili mo, tanggapin kung sino ka at sabihin, ako to. Ito ako. Ito ang kasalukuyan kong estado. Kung may pinagdadaanan man ako, kakayanin ko to. So bottom line, bago mo lubusang ibigay ang sarili mo sa iba, bago mo lubusang ibigay ang buo mong pangunawa, pag-aalaga at pagtitiwala, simulan mo muna sa sarili mo. Kasi ang pinakamahalagang taong dapat mong makasama habang buhay, ang taong dapat lagi mong kilala sa lahat ng pagkakataon, ay yung sarili mo na hindi mo dapat pinapabayaan. Kaya mga yes friend, sa mga oras na to, kumustahin nyo yung sarili ninyo. Baka siya na lang yung hindi mo pa natatanong kung kumusta nga ba siya. Kawawa naman siya, oy. Kinalimutan mo na. Kung sino-sino kinukumusta mo, yung mga crush mo, sinatanong mo na, uy, okay ka lang ba? Kumain ka na ba? Nagkape ka na ba? Pero yung sarili mo, hindi mo nakakamusta, napapabayaan mo na. Again, walang ibang magmamahal at mag-aalaga sa iyo ng lubos, kundi ang sarili mo. Yes, no man is an island. Lahat tayo ay nabubuhay ng may pananagutan sa isa't isa. Pero mas kakayanin mo yung gawin kapag alam mo sa sarili mo kung paano mo mahalin yung pagkatao mo. Ganon. Sino-sinong inuuna mo, tapos kapag naubusan ka, sabihin mo kawawa ka. Sabihin mo victim ka. Ay nako, tularan mo ko. For example, si Biboy Bibo, hello. Diba, kinukumusta ko yung sarili ko like, hello Biboy Bibo, okay ka pa ba? Kaya mo pa ba? Okay naman, ito, wala nang pera. Biboy Bibo, okay ka pa ba? Eto, uwing-uwi na. Ay nako, pero bago ako umuwi, diba, sabi kasi ng sarili ko, uwi na daw ako pero may utang pa pala ako sa inyo, diba? At least inuna ko yung sarili ko kahit papano, bago unahin yung mga naghihintay kung sino nga ba ang mananalo ng papremyo sa gabing ito. Kaya naman yes friend, wag na natin patagalin pa, ibigay na natin ang papremyo kung sino nga ba ang magkakamit ng tumatiginting na 500 piso para sa ating ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Bulabog ka, no? Hayaan mo na, may kapalit naman tong pera. O sige na nga, para hindi ko napatagalin pa. Kanina nga po mga yes pa rin, ang aking hinihiling ay simpleng-simple lang. Tinanong ko lang kayo kung ano ang tamang spelling ng Charm Fabcon Purple Eternity. O di ba napakadali lang nung pinapagawa ko? Pero may mga nagkamali pa rin talaga. Oo, ganun talaga. Again, we are not perfect. Di ba? Walang perfecto sa mundo maliban kay Biboy Bibo. May mga nagkamali pero okay lang yan room for improvement. At maitatama mo pa rin naman yan. Yung iba naman hindi nagkamali pero kulang. Oo, sabi ko 'di ba 4 na salita. Charm, Fabcon, Purple Eternity. Pero syempre, meron din namang mga tumama. Oo, at syempre isa lang din ang pwedeng manalo. Kaya naman eto na ang pangalan niya. Congratulations sa pagmumukha mo.
Sheila Coton. Congratulations, Sheila Coton. Meron kang 1 million. Charot. Mag-aabono pa. Meron kang 500 pesos. Handog sa iyo ng 101.1 Yes FM at syempre ng ACS Manufacturing Corporation, Charm, Fabca and Purple Eternity. At ikaw, yes friend, kung hindi ka pa nananalo, huwag kang mag-alala. Ituloy-tuloy mo lang ang iyong pakikinig at pakikitutok sa 101.1 Yes FM at mali mo, ikaw na ang susunod na mananalo para sa ating ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan ngayong Thursday evening. Nakapiling niyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy Bibo, magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem. Ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB. Oras natin, 11:44.